Siguro guys, napapanood nyo yung mga latest news about sa tension sa Middle East, di ba? So nakaka-apekto yan, lalo na sa ating mga may sasakyan dito sa Pilipinas. Kasi pwedeng maka-apekto yan sa presyo ng fuel dito sa ating bansa. At siguro napapansin nyo, no, tumaas na ang presyo ng diesel at gasolina dito sa Pilipinas. Kaya sa video na to, kung naghahanap kang bumili ng sasakyan, bago man o used, pag-uusapan natin, ano ba yung 10 sasakyan na masasabi ko na tipid sa diesel. Ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Bago ko sabihin yung list guys, disclaimer lang no, hindi ko to i-arrange according from top 1 to top 10 or top 10 to top 1. Kayo na bahala. Basta sasabihin ko sa video na to yung 10 sasakyan na tingin ko at based on research ay tipid sa diesel. So, ready na ba kayo? So, una sa ating list ay ang Toyota Fortuner, yung 2.4 liter. Ibig sabihin yung 2GD, yung kanyang makina. Totoo, malaki yung Fortuner, di ba? Laki ng kanyang body. Pero, nakakapagtala ito ng 10 to 14 kilometers per liter on a mixed driving. At para sa akin, yung 2.4 liter na engine niya, yung 2GD, sapat na rin yung power niya. Kaya makakakuha ka ng enough power at the same time, medyo tipid din siya. Huwag ka lang talaga maiipit sa traffic. Next sa list, yung Mitsubishi Montero Sport na isa sa pinaka-common na SUV din dito sa Pilipinas, no? At alam natin yung kanyang engine, 2.4 liter din to na turbocharged engine. Easily makakakuha ka dito ng 11 to 14 kilometers per liter on a mixed driving. Kapag pinang-highway mo yan, mas tipid pa yan. Ang maganda sa Montero guys, hindi man siya kasing torquey ng Fortuner sa umpisa, pero balance yung kanyang tuning. So meron kang enough power sa low end at meron ka ring malakas na power sa high end ng RPM mo. So kung gusto mo ng balance ng power at torque, okay din ang Mitsubishi Montero. Next sa list natin ang Isuzu MU-X, yung 3.0 liter na variant nila. No, kilala ito sa pagiging matipid, kilala sa pagiging matibay at may power din. Kaya okay na okay din ito. Alam nyo ba na ang MU-X ay nakakapagtalay ng 10 to 15 kilometers per liter on a mixed driving at mas tipid pa yan kapag pinang-highway nyo siya. So okay na okay ito kasi alam natin matibay yung mga makina talaga ng Isuzu when it comes sa mga diesel engines nila. Next sa list natin, ang Toyota Hilux, yung 2.4 liter din, yung 2GD, no? O, kilalang kilala to, pang negosyo man yan, pang personal, pang forma, no? Talagang subok na rin natin ng reliability ng Toyota Hilux. Kaya nakakapagtala ito ng around 11 to 14 kilometers per liter din kapag ka-mixed driving, at kapag ka-highway driving yan na steady speed, makakaasa din kayo, mas tipid pa yan dyan. Lalo na kung yung kukunin pa ninyo yung manual transmission variant niya. Next ay yung Ford Ranger. Ito yung 3.2 liter na engine nila. Totoo, hindi to kasing tipid ng ibang pickup na pinag-usapan natin, pero nakakapagtala to ng at least 9 to 13 kilometers per liter sa mixed driving. So okay na yan given na malaki yung kanyang engine displacement, 5 cylinder to eh. So kaya okay na yan para sa akin sa kanyang fuel consumption. Next, yung Hyundai Accent na diesel. Although wala nang brand new nito, pero kung makakahanap kayo ng diesel nito, yung 1.6 liter turbocharged, makakaasa talaga kayo guys, napakatipid sa diesel nito. Kasi ang gano kanyang body. Alam nyo ba na kaya nitong mag-produce ng 18 to 25 kilometers per liter on a mixed driving. Sa city, medyo mataas ng konti, siguro mga nasa 15 to 16 kilometers. Pero kapag ka-highway, doon nyo talaga masusubukan yung tipid nito. Plus, may power pa siya. Kaya gustong-gusto to ng mga enthusiasts eh. Pinangangarera pa nga nila yung Hyundai Accent na diesel. So, kasi talagang tipid na siya at the same time, makakakuha na rin kayo ng medyo mababa yung presyo niya sa market ngayon. O, next sa list, pick up ulit, Isuzu D-Max. Siyempre, same din siya ng MU-X sa reliability kasi alam natin, di ba? Ang Isuzu, matibay yan gumawa ng diesel. So, nakakapag-produce ito ng 12 to 16 kilometers per liter, depende sa load, at saka mixed driving na yon. Kapag ginamit mo pa siya sa highway na mas steady yung takbo, makakaasa ka pa na mas tipid pa siya dyan. Next ay yung Mitsubishi Triton, pick up ulit. Alam nyo ba na yung latest generation ng Triton talagang mas tipid to kasi in-upgrade ng Mitsubishi yung mga tech and features nito
para mas maging tipid pa siya. So kung tipid na yung Montero Sport, makakaasa kayo mas tipid pa to. Kaya nito mag-produce ng 12 to 16 kilometers per liter on a mixed driving. Plus, maganda na yung tuning niya ngayon kasi medyo mas lamang na yung torque niya sa umpisa. Lumalabas na yung torque ng Triton sa lower range ng RPM. Kaya mararamdaman mo agad talaga yung hatak niya. So lalo na kapag pinang highway driving mo pa yan, mas tipid pa yan. Next ay kung makakahanap pa kayo ng diesel nito ngayon sa second-hand market. Ito yung Hyundai Tucson, yung 2.0 diesel nila na turbocharge. No, malaking tipid yan kasi kumpara sa mga pinag-usapan nating SUV, mas maliit ng konti yung size niya at mas aerodynamic siya. Kaya mas tipid siya at the same time, ramdam mo din yung power niya. Alam niyo bang kaya mag-produce nito ng 14 to 18 kilometers per liter? So talagang napaka-tipid na niyan para sa isang diesel. Yun nga lang, 5-seater lang siya compared sa ibang mga SUV. Pero magandang compromise na yon. Power plus tipid siya sa diesel. Sa ating last but not the least, syempre ang favorite ng lahat, ang Toyota Innova 2.8 liter na diesel. Ito yung 1GD engine ng Toyota. Kilala sa pagiging powerful at the same time reliable, at the same time tipid din siya sa diesel. Kaya nga makikita nyo, di ba, ginagamit yan pang grab, pang family, pang negosyo, and etc. Kasi may dahilan, tipid siya sa diesel. Kaya nitong mag-produce ng around 12 to 17 kilometers per liter on a mixed driving. Lalo na kung yung manual transmission sa city drive, mas tipid siya. At kung naka-eco mode pa kayo sa city driving. Sa highway, mas tipid siya. Nasubukan na namin yan. Talagang halos umamoy lang yan ng diesel kapag pinapa-andar nyo siya sa long drive. So talagang reliable at the same time powerful at tipid sa diesel. So yun lang guys, yung aking 10 pinakatipid na diesel engine na sasakyan. So kung meron din kayong ginagamit na diesel engine ngayon na sasakyan, paki-comment down below. Lagay niyo yung fuel consumption niyan o kaya naman sabihin niyo rin kung talagang tipid din siya para additional information para sa ating lahat. At excited din ako mabasa yan. At syempre kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na naghahanap ng diesel car, lalo na ngayong medyo tumataas na yung presyo ng mga diesel sa ating bansa. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell, pati yung follow button, click mo na rin para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!